Ano bang ibig sabihin ng accidental overstress na kinasapitan nitong si Paulo Tantoco? Yan ho ang tatalakayin nitong si Atty. Trixie Cruz Angeles. Sa mga nag-request sa atin na i-display na natin ang ating QR code dyan para daw hindi ho sila mahirapang mag-subscribe. Ayan na ho ang ating QR code. Mag-subscribe na ho kayo. I-scan nyo lang ho yan sa inyong mga cellphone at makakapag-subscribe na ho kayo na mabilis. Sa PH Update at dito rin ho sa video na to, naku, itong si Atty. Rowena Guanzon. Palakpakan ho muna natin ang ating iniidolo na si Atty. Rowena Guanzon. Atty. Talagang idolo ho natin ito. Yung tagapagsalita nitong si VP Sara, hindi ho nakikipagbardagulan. Hindi naman ho siya kagaya nitong si nitong si Auntie Claire, ha? Yung standard ho nung alin na yon napakataas. Pero dito sa isa na to, hindi ho mapapalampas netong si Atty. Rowena Guanzon, yung mga kabalbalan na yan, netong si Auntie Claire. Kaya naman, meron ho siyang tirada dito kay Auntie Claire dito sa video na to. Pero bago halat ng yan mga kababayan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, i-scan nyo na ho yung QR code na yan sa gilid para makapag-subscribe kayo ng mabili yan. Panoorin ho muna natin ang mga tirada netong si Atty. Rowena Guanzon dito kay Auntie Claire bago ho tayo dumako dito kay Atty. Trixie Cruz Angeles. Ang ganda ng ano ni Atty. Oh, yung kilay niya talagang pangmalupitan. Ito, isa na ho natin. Tama nga naman si Auntie Claire. Hindi nga kailangan ni VP Sara ang attack dog. Kasi yung corona na yan, sa iyo yan, Auntie Claire. Attack dog. Yan ang tatak mo. Hindi kailangan ni VP Sara ng attack dog kasi kay Auntie Claire yung pwesto na yan. Hindi aagawin yan ng kung sino pa man. Yung tipong kahit alam na niya, ha? Hindi ko alam kung talaga bang pinanganak siyang sintu-sintu ang pag-iisip. Hindi niya ma-identify yung gimmick sa katotohanan, yung kasinungalingan sa katotohanan. Hindi ko natin malaman, pero pagka nagsasalita siya, talagang convincing sa sarili niya na totoo mga sinasabi niya. Kaya i-comment nyo ho dito sa baba na kung naging abogado sa tingin nyo ho ba nasa tamang katinoan yan si Auntie Claire sa mga pinagsasabi niya na yan dyan sa Malacanang Press Corp. Ito na nga mga kababayan, ito na nga ang pinaka-latest. Di ba? Ito ho yung issue na gusto ho nilang tabunan dyan sa issue ng mga nawawalang sabungero. Ang problema ho dito, ilang araw na lang magsusona na itong si Bangag. Anak ng tokwa, ang issue dito overstress. Nag-overstress ho siya, nasobrahan ho siya sa Coca-Cola. Ito yung findings ng Estados Unidos. Dito medical examination ho ito kumbaga ito yung pinorensic yung katawan nitong si Tangtangko Ito, in case you miss it, Pawi Tangtangko dies from effect of Coca-Cola with underlying heart disease. Naku, yun ang problema. Sa tingin natin, habang nasubsob siya, kasi accidental overstress nangyari sa kanya. Di ba? Hawak-hawak ni Coca-Q yung white powdery substance. Siguro, di ba? Nagsubsob siya, unang ilong. Yun, pagka-subsob niya, sininghot niya lahat, wala ho siyang tinira. Ayun, yung puso niya nagpalpitate. Ayun, inabutan. Kawawa naman, no? Hindi ho ito politiko. Hindi ho tayo natutuwa sa nangyari sa kanyang ganyan. Marami hong nagmamahal na yan. Pribadong tao yan, ika nga, negosyante. Hindi ho siya, ika nga, kung mangyari man to kay Coca, o kay Bangag, o kay Tamba, wala ho tayong pakialam. Pero dito meron nagmamahal dito pero sa bagay base sa nature ng trabaho nila, malapit sila sa administrasyon at base sa mga kasalukuyang kaganapan siya dito sa administrasyon na to, mga yumayaman lang yung mga malapit sa administrasyon nitong si Bangag. Siguro na rin to, eye-opener na rin sa administrasyon na wag mong isubsob. Wag kayong magpadapa sa white powdery substance para hindi kayo di ba? Para hindi kayo ma-overstress with underlying heart disease as a contributing factor according to Los Angeles County Medical Examiner. Naku, headline.
Headline. Oh, ito matindi dito mga kababayan. Di pa tayo tapos. Siyempre, nag-uumpisa pa lang ho tayo. Nako, viral ho talaga. Kahit saang pera lang ang GMA. Ito ho ang nakikita natin dahilan kung bakit pinag-take down ng GMA yung kanilang post. Kaugnay dyan sa viral na balita na yan dito kay Paulo Tantoko. Ito mga kababayan, oh. Nako, yan naman pala. Ayun naman ho pala. Base dito sa post na to, ay, lakayan ko nga para makita ng mga kasama natin dito sa PH Update tong larawan na to. Nakikita nyo ho ba kung sino ang nasa larawan? Walang iba kung di si Lisa Araneta Marcos, palakpakan. Ibang klase ho talaga to. Ang tanong, PH, ano bang connection yan doon sa mga post ng GMA kung bakit pinagtatatanggal? Yan ang dahilan kung bakit wala nang gustong manood sa mainstream media dahil sa mga ganitong kaganapan. Heto ho, GMA executive, Annette Gozon. Naku, yari. Si Annette Gozon, GMA executive. Nakita nyo yung nasa likod ni Kokak. Hindi nasa harap hindi nagsiselfie. Yung nasa likod niyang ganito, ito. Hindi ko kasi maano yung araw ko dyan. Yung meron siyang ganito, yan. Yung nasa likod niya, di ba dalawang lalaki? Yung nakasalamin at yung isang di nakasalamin. Yung nasa ng babae, yun si Annette Gozon. Parting with Lisa Marcos on the day Paulo Tantoko dies of a Coca-Cola overdose. Nagpa-party ho sila. Party. Nauwi sa tahedya. Anong klaseng party? Magpapasubsub ka, una ulo sa white powdery substance. Ganun ho ba ang party nyo dyan? Yan na sinasabi natin Di ba? Baka nandyan yung mga high-grade Coca-Cola. Kaya nagpunta pa sila ng Amerika para isubsob ang pagmumukha nila sa mga white powder substance na yan. Yan tuloy. Inabutan. Ngayon, total media blackout tayo sa Pilipinas dito sa balita na to. Pero, hindi hahayaan ni PH Update na maging tahimik yung issue na yan. Tayo dito sa PH Update, pag-uusapan ho natin yan. At ito na nga. Is this the reason GMA took down their article about Tantoko's death, possibly by homicide? Ganito kasi ang tanong dyan. Okay? Baka dahil matagal na yan, ano bang implication yan? Ano ba ibig sabihin yan? Ano bang connection yan din kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ganito ho yan. Nangyari ulit ng yan March. Okay? March ho. March nga ba? Tama, March. Di naman tayo pwede magkamali, di ba? bago mangyari lahat ng pagkidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, yan ho munang issue nitong si Paulo Tantoko ang pinausap-usapan sa social media. Na di umano kasama nila ang isang maimpluwensyang babae sa Amerika noong nangyari itong trahedya na to na nasubsob siya sa white powder substance. At itong babae na to ay nakadetine sa Estados Unidos. Naghahanap ng larawan ng sambayanan, nataon na nagpunta ng Hong Kong si Tatay Digong. Pagkakataon ng administrasyon para gumawa ng malaking issue para hindi mapag-usapan ang pagkagurgor nitong si Paulo Tantoko. At yun na nga ho mga kababayan. Hindi pa ilinabas ang report, medical examination kay dyan sa katawan ni Tantoko, yaang yaang issue na yan. Ngayon lumabas na. Ngayon mga kababayan, ito na yung mga na-rule out natin dito. Ito na yung mga sigurado. Si Tantoko ay kasama sa entourage ni Lisa Araneta Marcos. Yun, facts na yun. Isa siya sa mga kasama. At itong si Annette Gozon, yaang nasa larawan na nasa likod ni Lisa Araneta Marcos. Okay? Ngayon, lumabas doon sa examination ng
ang tawag dito, ng Los Angeles County Medical Examiner na Coca-Cola overstress ang nangyari ho dyan. Hindi siya kung ano po mang kadahilanan. Ibig sabihin ng mga kababayan, talagang yung pagkakasangkot o pagkakakabit ng pamilya Marcos dito sa white powdery substance na to, unting-unti ho talagang lumilinaw sa publiko na talagang itong pamilya na to, meron ho tayong problema pagdating sa usapin ng white powdery substance. Diba? Meron tayong problema dito sa pamilyang namumuno ngayon sa Pilipinas pagdating sa usapin ng illegal na pulburon. Hindi, mamaya na ho natin pag-usapan itong sa politiko na to kasi kailangan ho natin ni oras-oras itong ano na to, itong issue na to ni Paulo Tantoco, no? Gusto man nating hindi mapag-usapan to kasi alam nyo naman ho mga kababayan, makita lang ng mga mahal sa buhay niya, yung mga larawan na yan, ika nga bumabalik sa kanilang alaala ang kanilang mahal sa buhay. Pero wala ho tayong magagawa dito dahil ika nga napaka-sensational o napakalapit kasi sa politika nitong nangyari na to eh. Ika nga nandiyan yung pamilya itong si Coca na involve ang pangalan ng kung sino-sino kaya wala ho tayong magawa kung hindi mapag-usapan yaang si Paulo Tantoco dyan dito sa issue na to. Hindi ho natin maiwasan kasi ano ito eh, merong aligasyon na ganito ang pamilya na to, ginagamit nila yung ganyan, tumitira sila ng ganito. Ngayon yung isa sa mga entourage nila biglang nabalitaan na sobrahan daw sa Coca-Cola, nagurgur, kasi merong heart condition, pero ang findings ng siguro sa dugo niya, meron talagang nakitang Coca-Cola. Ito, si Atty. Trixie Cruz Angeles, makibalita ho Technical, tayo. sabihan nyo lang ako para ma-limit ako sa mas layman's terms na magagamit. So, sa ngayon, maraming diskusyon ang nakikita natin sa iba't ibang plataforma ng social media tungkol sa mga controversial na termino. Halimbawa, ano nga ba ang accidental overdose? Nakikita po natin na binabanggit, mayroon po bang intentional? Opo, kasi it will go into the state of mind dun sa tao na nag-a-administer ng naturang bawal na gamot. Nako. Bukod pa dun, mayroon din pong mga diskusyon tungkol sa immunity. Dati, binabanggit lang natin ito in passing at ukol dun sa Vienna Convention on Diplomatic Relations. Bukod pa dyan, mayroon din pong kontrobersya tungkol doon sa mga nawawalang sabungero na di umano'y may mga buto na na-recover sa Taal Lake. Kung ito ba ay naaayon sa posibleng degradation o ito ba ay nagmumukha nga bang mga buto ng tao. So, hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Umpisahan na po natin ito. Pakisabi lang po ha kung nahirapan kayo dun sa mga kontrobersiya o dun sa mga termino na ginagamit natin. Para dun sa mga nanonood sa atin sa TikTok, kung kayo po ay gustong makakita ng visual aids, nandun po sa aming platform sa YouTube, Facebook at saka Rumble. Kung gusto niyo saglit na dun manood kasi mas madali. Makikita nyo yung slideshow presentation. Magandang hapon sa inyong lahat. Okay. Yun nga, habang nagpapresenta kami, baka hindi ko pa makikita ang mga katanungan, kaya hihingi po muna ako ng konting paumanhin na tatalakayin po natin ang mga... Hindi ko tayo gaanong magdadadaldaldaldaldal dito. Hintay, pakikinggan lang ho natin itong si Atty. Trixie Cruz Angeles kasi abogado yun, tsaka matalino yan, higa nga. Tayo dito, osisero lang naman tayo. Mga katanungan ninyo matapos ang ating presentasyon. Okay, game. Okay. Scan nyo na ho ha, scan nyo na. Di ba pinapanood nyo? Kung meron kayong sa cellphone, scan nyo lang. Scan. Chik, ganon. Scan na yan. Subscribe na yan. Di ba? Ganon lang ho kadali. Okay. Ano ba ang accidental overdose?
Ang mga definition dito ay tinitignan natin sa perspektibo ng mga law enforcer o mga alagad ng batas. Dahil itong toxicology report ay couched in the terms of an investigative report. Ibig sabihin, ito ay tungo doon sa criminal investigation. Tinitignan kung mayroon bang involvement o mayroong paglalabag sa batas dito o ito po ay purely accidental lang. So ano ang accidental overdose? It is the unintended and unforeseen ingestion or exposure to a drug or combination of substances in amounts that overwhelm the body's physiological capacity, leading to severe injury or death. Naku, pasensya na. May konting typo po yung ating presentasyon, ha? Pasensya na po. Ang perspektiba na ito ay, katulad ng sinabi natin, tungo doon sa pag-iimbestiga, doon sa pagkamatay ni Mr. Pauwi Tantoco. Ito po ay hindi formal na legal na termino na ginagamit sa mga hukuman o ginagamit sa mga... Kaya nga, hindi umalinaw sa atin yan kung ano yung accidental na yan. Nasubsub ka, nasinghok mo lahat. Hawak-hawak ni Kokak, nasubsub kang ganun. Sininghok mo lahat, na-accidenting nasinghok mo, di ka makahinga, ganun ba yun? Batas sa Estados Unidos, ngunit ito ay ginagamit sa forensic, medical at investigative protocols ng US law enforcement agencies para mapagkaiba, ma-differentiate siya doon sa intentional na maaaring maging self-inflicted harm o kaya homicidal where may ibang tao na may sinasadyang mag-administer ng overdosing amounts tungo sa pagpapanaw ng biktima. So, ano ang tinatalakay dito? Kung bakit sinasabing accidental yung overdose? Ito ay dahil dinidetermine doon sa tinatawag na mens rea o intention. Intention ba nung nag-administer yung overdose? O kaya ito ba ay bunga ng hindi pamilyar dun sa proseso, hindi pamilyar dun sa mga substances na ginagamit, o talagang may konting recklessness na involved. Nako. So, ano yung mga elemento dito sa isang accidental overdose? Ibig sabihin, walang intensyon. So, either misjudgment, ignorance, aksidente, basta hindi sinasadya na pag-self-inflict. Ito. Sinama ko dun sa ating presentasyon ang mga sources dito. Ano yung mga factors ukol dun sa substance? So, kunwari, maaaring hindi na-estimate yung amount o yung tapang ng ina-administer na substance dito. Ano yung mga contributory circumstances? Pagka may pre-existing medical conditions, hindi capable na mag-tolerate ng biktima nung kanyang in-administer o na-administer sa kanya, o kaya may existing allergies and so on. Sa law enforcement investigation protocol sa US, hindi po pare-pareho sa lahat ng estado. Gayunpaman, ito yung mga tila standardized na mga steps dito para maklasify na accidental ang isang overdose. Sa toxicology and autopsy, blood and tissue analysis to quantify substances para ma-rule out yung intent. Kunwari, talagang obviously marami, titignan kung alam or may capability na intindihin ng biktima na yung dami ng substances ay makakadulot ng malaking panganib. O kaya dun sa tao na nag-a-administer. Scene and witness analysis. I-examine yung paraphernalia, prescriptions at statements para ma-assess yung content nito. Medical at digital records para ma-determine nga kung may pre-existing conditions or ito po ay talagang hindi naiintindihan ng biktima o ng tao na nag-administer. Ano yung mga legal implications nito? Itong mga legal implications na i-discuss natin dito ay doon sa Estados Unidos. Maaaring mag-iba ito doon sa ating mga batas dito sa Pilipinas. Walang direct na criminality para doon sa biktima. Ang OD kasi, hindi naman ito prosecutable, pero posibleng yung mga suppliers, kung may nag-administer nito, maaaring may liability dyan.
kung mapapatunayan yung causation, kung yung pagkamatay ng biktima ay directly attributable doon sa pag-administer nung substance. Mayroon din tinatawag na sa California ng Health and Safety Code na mayroong tinatawag na Good Samaritan Protections. Existent ito doon sa ibang mga estado sa US at ito ay isang batas na nag-i-encourage ng reporting ng mga tumatawag. So, lalong-lalo na sa State of California, nagkakaroon or posibleng humingi ng immunity ang isang taong nagtawag na may nangyari o napanganib yung biktima nang sa gayon kung mayroon siyang criminal liability, ito ay either mababawasan o mabibigyan siya ng immunity. Distinctions ng other overdose types. So, na-discuss natin ang accidental na overdose. Mayroong intentional at ito ang tinatawag natin na self-harm. Mayroon ding homicidal na ito ay in-administer ng ibang tao. So sa perspektiba ng isang US law enforcer, ang accidental overdose ay, number 1, preventable, defined by unintentional exposure to toxic levels of substances. At iniimbestigahan ito para ma-inform kung ito ay ipoprosecute, kung talagang aksidente ito, although preventable siya, kung yung supplier nito ay may liability, o kung may other circumstances that would prove either negligence, criminal negligence, or intentional homicide doon sa pag-administer ng second party. Okay. Maaari tayong tumigil dito para mag-discuss kung mayroon po kayong katanungan dito sa aspeto nito, bago tayo tumuloy doon sa other terms. Okay, tinitignan ko po ang mga katanungan. Para doon sa TikTok, huwag po kakalimutan. Maaari po kayong magtanong, sinasagot naman po namin. Okay, check ko lang po. Magandang hapon po doon sa lahat ng mga bagong dating. Nako. Marami hong pagpapaliwanag ang kailangan gawin nitong si Kokak dito sa issue na to, sa totoo lang. Sabi ni Ben Larga, in any case, that is an illegal drug use. Magdidepende yung criminal liability for use of illicit substances dun sa estado. So, it is possible na kung ito ay self-administered at hindi talaga niya, kumbaga, dahil sa kakulangan ng experience o kaya hindi talaga niya na-estimate yung effect ng amounts na ina-administer niya sa sarili niya o hindi siya aware o maybe even aware siya pero hindi niya na-estimate na kung ganong katindi yung magiging epekto nito sa kanyang mga pre-existing conditions. So, Okay. Kumbaga, hindi niya natansya yung sarili niya. Napawalwal ng napababad. Napasarap yung. Yung mga kasabayan niya, mga sanay talaga yan eh. Sanay talaga sa usaping pulburon yung mga yan, di ba? Nasa obrahan. Yari. Sa ngayon, hindi ko pa nakikita ang liability doon sa illegal use doon sa LA kung saan nangyari yung insidente. Sabi ni Nicolito, involuntary manslaughter po ba ang kaso sa mga kasama sa sesyon? Ay, magdidepende po ito sa aksyon nila kung sila po ang nag-administer dun sa biktima. Kung mayroong nag-administer po at masyadong matindi yung ginamit or masyadong malaki yung amount na ginamit o hindi nila alam yung pre-existing conditions, kahit paano mayroon pong liability. Yung bigat po ng penalty will be determined kung alam nila yung pre-existing condition or pero if it depends on the amount or the dun sa hindi tama na pagkaka-administer, ayan po ay
posibleng makabigat dun sa penalty. Hindi natin po alam kung ano magiging charge dahil hindi naman po nakalagay dun sa report kung ito ay administered by a second party. Kasi pwede namang accidental din even if there is a second party pero magkakaroon ng criminal liability yung second party na yon. Kasi pwedeng sabihin ng second party na okay, inalok ko lang naman siya tapos kumuha siya, napasarap yung pagbanat niya, 'di ba? Hindi ko nakasalanan 'yun, napasarap siya, 'di ba? Ganun lang yung explanation nila doon. Di naman dati naman okay lang naman siya nakalimutan niyang inumin yung panuloy. yung gamot niya sa puso. Di ba? Nakalimutan niya inumin yung gamot niya sa puso. Yun. Apektuhan, nagpalpitate siya. Nagkape, nagpulburon, tapos nakalimutan niya yung gamot sa puso. Nagkanda, layar Loy. Sabi ni Yuki, paano kung pinilit ko siya gumamit tapos hindi niya kinaya yung tama at nadamay siya, liable ba yung nagpilit? Opo. Kasi pag pinilit at in-overcome mo yung capacity niya to refuse, kumbaga, ayoko, tapos sinaksakan ninyo, yan ay, hindi na yan ayan po ay may direct liability at medyo mabigat po yan. Dahil, ginagamit mo na nga ay illicit substances, tapos you would have known yung intention na, yung posibleng outcome nun. So, may mga ibang factors na maaaring i-consider, yung capability ng tao na maintindihan kung ano yung epekto ng amounts o kaya yung paraan ng pag-administer nito. Okay. Sabi ni Bernard, pag ganun po, pwede po yung FBI or US Police dadakip sa mga kasama kahit nasa Pinas na sila. Pag-usapan natin yan doon sa immunities. Okay, tignan muna natin sa immunities. Mamaya discuss natin pag doon sa next term na gagamitin natin na i-explain. Sabi ni Oliver, dapat gisingin ng mga senador dyan. May kababayan tayo namatay unalive dahil sa illegal use of drugs at isa pa tong government employee. Hindi OFW, hindi turista, government employee gumagamit ng illegal drugs sa abroad. Opo. Okay. Pansinin ninyo wala pa tayong itinuturing kung sino kung may external party na may liability dito dahil hindi naman po contained doon sa report na pinalabas kung sino yung present or kung sino yung posibleng may involvement dito. So, dahil sa kakulangan pa ng impormasyon, although chine-check naman po natin yung mga posts ni Dean Chase, mayroon siyang mga ini-imply na may mga involvement ng ibang tao. Hintayin po natin yung mga official reports kasi hindi natin gustong mag-attribute ng wrongdoing, ng sinasadya, kung kulang pa yung ating impormasyon. Sabi ni Jerpy, do you think meron bang guts ang 20th Congress to open an investigation or hearing? Well, unang-una, hindi naman talaga nag-iimbestiga ang legislatura natin. They conduct inquiries in aid of legislation. They're not real hearings. Although, sa pagkakaintindi ko, nag-file po ng resolution si Senator Robin Padilla na imbestigahan itong pagpanaw ni Mr. Tantoco. Request ko lang po habang tayo'y nagdi-discuss na bigyan natin ng konting puwang na ang pamilya niya ay maaaring maapektuhan ng ating mga sinasabi. So, kumbaga, bigyan natin ng konting respeto ang pamilyang nagluluksa. Sabi ni Mossad, mandatory na i-drug test si FL. Kung mandatory, ibig sabihin mayroon tayong batas doon. Sa ngayon, wala pa po akong nakikitang batas na nagmamandate ng
drug test maliban lang kung siya ay gagamit ng firearm, mag-apply siya sa mag-drive ng commercial na vehicle and so on. Sabi ni Tintin, meron po bang liability ang mga kasama? Depende po sa kanilang aksyon. So kung ano ang findings ng investigasyon ukol doon sa mga aksyon ng mga kasama. Kung sila ay nag-administer o nagpilit o sila po ay nag-encourage at tinulungan siya doon sa kanyang self-administering ng bawal na droga, then maaari po na mayroon silang liability. Yung bigat ng kanilang liability will depend doon sa extent ng actions nila. Sabi ni Ma'am Ana, wala nang ginawang matino ang administrasyon na ito kundi kalad ka rin ng Pilipinas sa kahihiyan at kababuyan. Correct. Naintindihan ko po ang inyong perspektibo at saka nararamdaman, Ma'am. Sabi ni Katkat, kung di sila nag-administer pero they pressured the victim, that will now be a dependent on the evidence. Ano? So, kung yung kanilang pagpa-pressure ay hindi siya makahindi talaga, may moral pressure o kaya mayroong may feeling siya na manganganib siya, buhay niya, pamilya niya, reputasyon niya, or something like that, it is possible may liability. So magdidepende din yung extent ng pressure niya kung yung liability will be civil or criminal in nature. Sabi ni Ma'am Jennifer, do you think si FL, at yung mga kasama nila, nakunan yan sila ng drug tests during the investigation? Alam nyo kasi, kung person of interest, hindi po kasi pwedeng, hindi ko sure yung batas doon sa California. Mayroon kasing mga estado na hindi ka basta-basta makakapag-mandate ng drug test. Ito, kung nagpapakita na meron kang clear threat or na i-endanger mo kaagad ang mga tao, that's the only time that they will do it pursuant to a possible hospitalization for you. So, since wala pa tayong nakikita na kahit anong ebidensya na mayroong drug test na in-administer, i-assume ko na wala. Of course, that can be rebutted kung may biglang lumitaw na drug test or results. Hindi, ma'am. Wala pang sinasabi kung sino-sino yung mga kasama. Sabi ni Alexis, ipapatawag ata sila, kaya may alibi si BBM na makikipag-usap daw siya kay President Trump as an alibi. Well, that's speculation on our part, pero that is also, si BBM hindi po pwedeng patawag. That will bring us to our next topic dito sa immunities. Sabi ni Hoven, di ba ilang oras bago sila tumawag ng kinauukulan, paano po ang magiging kaso nila? Magdidepende po yan doon sa mga circumstances, ha? Kunwari, hindi sila talaga aware doon sa kondisyon ng tao, then posibleng hindi yan magiging factor sa liability nila. O kaya, kung aware naman sila at deliberately, hindi sila tumawag despite the symptoms or may condition na yung tao o nakikita ng naghihingalo, then that will determine, that will be a factor in determining their liability. Okay, next. Sabi ni
Christmas. Ba yan? Christmas. Papunta pa lang tayo sa pinaka-exciting part. Oh. Kaya nga, hinay-hinay tayo dun sa pagkokomento, pero exciting na po ang mangyayari. Ang importante ay kapag pinag-uusapan natin itong mga ganitong very controversial na kaso, mag-iingat lang po tayo na hindi tayo deliberately nag-aakusa na wala pa po tayong sapat na ebidensya para mag-form ng ganong klaseng conclusion. Kailangan lang reasonable. Ma'am Marises, malamang hindi nakikibo ang pamilya niya kasi nasa kapangyarihan ang mga Marcos at alam naman natin kung gaano sila kawalang hiya gumalaw. Well, ang tingin ko dyan, ang mahalaga ay yung pag-preserve ng ebidensya at ng para ma-preserve din yung possibility na makapagkaso sila. Sabi ni Maisog TV, paano kaya pasisinungalingan ni Ating Claire kung lumabas na report kay Mr. Tantoco dahil sinasabi niyang fake news? Hindi ko nga alam eh. Kasi adamant siya, siguradong sigurado siya nung binanggit ito o yung possibility na ganito nga na may involvement ang unang ginang, kaagad na pinasinungalingan ni Madam Claire ang mga salita ni Vice President Inday. O ngayon, na ikukumpara yung kanyang sinabi at sinabi ni VP Inday sa lumalabas ngayon na report. Sabi ni Ponyos, I asked AI to pretend as an investigator regarding the police observation of the crime. AI suggests to focus investigation on negligence and trying to cover up the crime if may PSG na involved. Oh, that's very interesting, ha? Pero when we talk about immunities, magiging mahalaga kung sakasakaling tumungo doon yung investigasyon. Sabi ni Ma'am Sen, Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin itong ating reaction video dyan dito sa naging live na to ni Atty. Trixie Crusangeles. Kung gusto niyo panoorin ng buong video, punta lang ko kayo sa kanyang YT channel. Maraming salamat to sa pag-support sa Peace Update. Mag-ingat ko kayo lahat. Mahalin natin.